Din ho sa amin ay gagawa naman ako ngayon ng chicken cordon bleu. At ito ho ang mga ingredients. Bawang, asin, pamintang durog, ang aking ginisa mix, asukal, ham, itlog, cheese, at ang ating chicken fillet na aking pinaliit ng maliit na manipis. At ito po ang ating breadcrumbs. Timplahan na ho natin. Aring aking ginisa mix. Bawang. Madami ho ako magbawang. Asin. Pamintang durog. Asukal. Sugar. At pero atin na ho hahaluin. Ari ho ang nire-request sa akin lagi ng aking mga pinsan, kakilala, kamag-anak, at ang aking hipag. Ate Linda, aring request mo sa akin, chicken cordon bleu. Paborito rin ng mga anak ni Ini. Dahil lagi itong binibinin sa akin nila. Sa inyo ang aking pagkakagayat ng manok. At ariho kahit ho maliliit na garni, ariho nabubuo ko. Dahil ho ako'y sanay na ho maggarni. Kahit ho garning kaliliit, ay ariho kaya kong buuin. Mix po natin are, halu-haluin po natin hanggang sa tumalab na lahat ang aking mga inilagay. At ito'y lumasa. Ariho, matapos ko ho aring timplahan, ay pwede ko na ho aring gawin. Ako hindi nagbababad ng cordon bleu overnight. Basta't ho aring matapos at alam kong tama na sa aking panlasa, ay ariho ay gagawin ko na. Ako hindi na ho naglagay ng gloves. Dahil mahirap hong magawa, dahil ari durog ng manok na are. Kahit ho ari durog na durog, ay ariho kayang-kaya kong gawin. Kayang-kaya ho aring bulut. Ari hindi na ho ako mag-ano ng kamay, ng gloves. Kahit ho ari durog, ay ariho mababalot ko. Ate Linda, look. Look. Hindi na masyado malalaki ang gagawin ko. Look sa akin gagawin. Alam ko may hirapan kayo sa primero. Ako'y hirap na hirap din sa primero ng paggagawa na re. Pero nang magtagal na, sa tagal ko na ho nagagawa, hindi lang ho 20 years, ay ako ho ay sanay na. Ito lang ho ito. Nag-iang ko lang ho ere. At hero ay mamaya ay okay na. Saka ang size ho na re ay tansyado ko na rin ho kung gaano ho ang laki. Hindi ako nagagawa ng malaki na re dahil pag ho pinirito ay hilaw ba magaling ho aring tama lang ho aring size na re. At rin naman ho ay luto na agad pag na ay prito ninyo nang nakatakip ang kawali. Antayin niyo kung gaano yung kadurog. Okay. It's almost done. Now, palalamigin muna po natin na rin ng kaunti. Ariho, tapos ko na hong gawin aring masarap na cordon bleu. At mamaya po ay iluluto na natin ari. Umpisa na po tayo magprito. Hindi po inilagay ko muna ng kaunti at pinatigas ko muna ng kaunti sa freezer. Para po pag naluto siya, ay hindi po siya bubuka. Tatakpan po natin para maluto ang loob. Mahina lamang po ang apoy. Huwag niyo po lalaksan. Slow heat. At habang nagpiprito ako ng cordon bleu, ay gagawa ako ng dipping sauce. Heavy cream. Mayonnaise. Kung wala po tayong parsley, eh pwede naman po yung dahon ng sibuyas. Konting. Wala din akong ano. Tapos ari pong, lagyan natin ng kaunting condense.
At ito pong shredded cheese. Paghalo-haloin na po natin. At ito ang ating magiging dipping sauce. Ako naman po kahit walang sauce ang aking cordon bleu, ay okay na po yun. Kahit po walang sauce, ay pwede na po. Ako naman po bihirang magawa ng sauce. Pwede na ho are. Okay na ho are. Papatayin ko na ho are, taro hiluto na aring isang kwali. Sana ho masala ang mantika. Mati ho aring din sa isa, ay pahanguin ko na din ho. Hindi natin, tira pang dalawa. Kain na ho kayo din sa amin. Matikman na rin niluto kong cordon bleu. Nagluto na rin ho ako ng kaunting pansit at saka ho aring bread rolls with ham and cheese. With dip sauce. With one bread rolls. Ay ano ho ay hapunan ko na. Hindi na muna ho magkakanin at ari na muna ho. Mabigat din ho ari sa tiyan. Ari muna.